Ito yun. Bakit? Ang gusto ng Diyos, open for correction tayo. Yan yung tinuturo ni Barbara. Tapos, wala tayong discrimination. Uy, nagre-record na. So, nag-video na to. Pero hindi to Facebook Live, no? Diretso video na. No discrimination. Tapos, walking in the light siya. Yung progressive. Progressive ministry. Ibig sabihin, ito yung tunay na tumanggap kay Kristo. Wala pa siyang alam na doktrina, parang magnanakaw sa Diyos. Ang gusto lang niya sumunod sa Diyos. Siyempre, kung baguhan siya, ito na gusto ko tumbukin to para sa lahat ng naniniwala sa propeta. Meron tayong baby bunch of the stage. At meron din tayo yung matured na. Pag baby ka, pwede ka mag-spoon feed. Kunwari, sabi ng propeta, sabi ni Jackson, sabi ni Pastor, ang baby, hindi pa yan matured na Berea. Hindi pa niya kaya kumpara. So pansamantala, yung baby, yung baguhan, subo lang na muna subo. Ngayon, pero ito yung nangyari sa mensahe na churches, ha. Hindi na umalis sa pagkabigo. Anong nangyari? Ito na yung declaration. Ito na yung hierarchy. Parang Katoliko rin, Protestante, Pentecostal, Denomination. Sa end-time message na ganyan. Yung hierarchy parang ganito eh. Habang buhay na Islam ba? So, spoon feed. Didikta na lang sa kanila. Wala yung paglago. Ha? Walang paglago. Walang paglago. Ang gusto ng Diyos na paglago, yung tinatawag ni Barbara na super church. Lahat ng buong church, Berea, pag nag-fellowship yan, they enjoy the word. Hindi dahil ng loyalty nasa tao, nasa samahan, nasa isang dogma. Nasa word. Si Kristo na yung nangungusap sa kanya dahil hindi niya minemorize sa isang tao. Na-compare niya talaga sa scripture tulad ng sinasabi ni Barbara. At maliwanag pa sa sikat ng araw, mga major doctrines, kitang-kita niya sa Bible. Kitang-kita dahil na-compare niya. So, tinuturo ni Barbara yung mga gagawin na yan na hindi pinapansin ng karamihan. Na yan din yung ginawa ng taga-Berea. Nasa Bible kasi ito yung ginawa ng taga-Berea. Hindi, mas mabuti pa raw sila sa Thessalonica kasi sa Thessalonica, spoon feed na lang. Ito, hindi agad nag-spoon feed to. Hang muna kami. Pero hindi kami nanghahatol, ha. Ready lang kami, baka tama yung sinasabi mo. Check namin. Chinek na nila araw-gabi. Kung baby ka pa, okay lang, hindi ka masyado mag-check. Pero hindi pwedeng habang buhay, walang hindi ka mag-check. Ito yung nangyari ngayon sa church. Hindi na sila na disciple mag-check. Wala nang check. Subo mo na lang ng subo. Habang buhay na yan, subo. Siguro kung meron na lang hinipo ng Diyos na gusto nila magkumpara. Pero kukunti na lang yan. Karamihan ng mga churches na umaapaw sa dami ng tao, biging subo na lang na subo. So, yung nangyari sa Katoliko, Protestante, Pentecostal, end-time message. Denomination na. Parang denomination na. Yes. Hindi lang nila alam. Denomination. Akala nilang denomination yung maling aral. Kasi ang maturity ay nakadepende doon sa spiritual food na pinapakain sa iyo. Oo, so ito yung spiritual food, ha? Ang spiritual food, ng baby, pwede ka mag-spoon feed. Pero pag spiritual food ng mature, karne na kakainin mo, ha? Hindi ka pwede mag-spoon feed. Kailangan ka na mag-compare. Kailangan alam mo ipakita, kaya mo ipakita saan siya nagkamali. Yan sasabi ni Barbara. Alam mo saan ako nagkamali. Alam ko saan ka nagkamali. No?
Pero may pag-ibig, no? Nag-aaralan. Hindi yan natutupad. Bakit? Diktahan lang. Paminsan-minsan, may nangyaring konting comparison. Basta yung spirit ng competition, mawala na yun. Tama. Meron patsamba-tsamba na kaunting nagkukumpara, pero hindi pa nila nakuha to. Ito kay Master Key. Kaya ko ito sinabing Master Key. Ito yung tunay na repentance. Di ba may sabi sa Bible na repentance? Yung repentance ng Acts 2:38, yan din yung repentance nung Acts 17. Di ba sa Acts 17, ano? Yung taga-Berea, verse 11 yan. Yung verse 29 to 30. Ano yan? Verse 29 to 30. Magsisi ka sa kamangmangan. Yan ang sabi ko. Nung panahon na mangmang ka, pinatawad ka ng Diyos. Pinalampas ng Diyos yan. Yan yung rocket. Pero ngayon, nagsisi ka na. So yung tamang pagsisisi sa Acts 2:38, hindi ito masyadong napapaliwanag sa mga natutunan ng Acts 2:38. Yung tamang pagsisisi sa Acts 2:38, magsisi ka sa kamangmangan. Magsisi ka sa maling akala mo, maling aral mo, maling aral. Isipin, magiging Berean ka, magsisimula ka na magpakorek, magkukumpare ka na. Prove all things. Prove all things. Nakasulat sa Bible, sinabi pa ng propeta. Pero hindi natutupad to eh. Bakit? Nakakaluan ng bias. Parang denominationalism spirit na yun. Nagkakaroon ng damdamin ng bias. Ang tunay na pagsisisi, ay yung susurrender mo ng kumpleto, lahat-lahat. Ang buong pag-asa mo, ang buong pagtitiwala, at ang buong paniniwala mo, doon sa full counsel of God. Christ is the whole counsel of God. He is the eternal foundation of God, Christ. Kaya kung gusto mo malagay isa, maging kaisa ka ng Diyos, maging kaisa ka muna ni Kristo. Ngayon, papakita ko paano ka naging kaisa ni Kristo. Mawawalang loyalty sa tao. Papasalamat ka lang sa pastor na ginamit sa'yo. Okay, gaganap sa mga ginamit. Pero, hindi na sa tao ang loyalty mo. Hindi na. Ginamit lang sila, pero marami nang gagamitin sa'yo. Kasi si Kristo na nga nangungusap sa'yo. Barwali, pwede mo nga check kung o baka sa akin lang nakatutok. Tignan mo lang kung naka-cellphone dito. Gusto ko ito yung tinutukan, hindi ako eh. Tignan mo lang. Okay. Ang natutukan yung whiteboard ha. Yung whiteboard. Kasama ka ng monitor. Tsaka check mo lang kung marulobot na yung wala kong dalang charge. Okay. So, batayan mo lang. Saan nakasend ko siya? Uy, hindi siya nagre-record? Naka-record. Pinatay mo? Hindi. Kasi kailangan na dyan nakasend ko, hindi sa akin. Okay. Masa na ba ako? Ito yung gusto mo i-point out, nami-miss nila. No? Hindi nila talaga nasunod yung propeta dito. Tinuro to ng propeta. Alam natin yung Nicolaitanism, paano sabi ni Barbanam, yung may tumaas, may mababa. Drawing ako rin. Ito, isang tao nasa taas. Tapos may tao sa baba. Nasa lower ka, sa upper. Okay. Dito natutupad yung Nicolaitanism. Habang buhay ng baby, yan ang Nicolaitanism. Wala naman siyang iniisip na masama. Pero akala lang niya, puprotektahan ko kayo, huwag kayo makikinig sa iba. Yung huwag kayo makikinig sa iba, baby, pansamantala lang. Under control ka na isang tao niya. Oo, pero hindi pwede habang buhay yan. Ang kumpletong pastor, tuturuan niya mag-mature yung kanyang kawan, hindi kayo spoon-feed lang. Tuturuan niya kayo magsaliksik. Tuturuan niya kayo magkumpara. Magrespeto sa iba, makinig sa iba. Ang tunay na pastor, yung mga nakikinig sa kanya, at saka yung pastor, ay submissive kay Kristo. Oo. Dapat ang Ito yung tunay ito yung tunay na naging follower ka ni Kristo.
nung baby ka pa, you follow Christ through the pastor, through the messenger, through kung sino-sino pa yung ginamit, evangelist. Pero, once you become a man, I'm no longer a child, I become a man. Dahil Christ is talking to you, hindi lang isang pastor, hindi lang isang samahan. Kaya sabi ni Pablo, You can compare. dinala ko kayo, hindi sa akin, kay Kristo. Oo. So, direkta na ang mature, hindi na siya isang tao lang pakikinggan. Kahit mali, hindi siya takot pakinggan. Ito yung experience ko, ayaw mo na experience ko. Alam mo, kahit may mali tinuturo, pwedeng may i-reveal ang Diyos sa'yo na tama. Kahit mali ang narinig mo, ha? Oh, nawala to ah. Ay, nawala? Ano ba to? Nalobat? Hindi. Clean up. Okay? Okay lang ba? Hindi ko yung marunong eh. Uy, tulungan niyo naman. Tsaka yung tagapagturo, kapag tinanong ng mga tinuturuan, hindi siya Sana may na- sarili din kayo. Okay lang. Wala na. Namatay? Okay lang. Puno na yung ano. Pulo na yung storage. Nakupatay. Paki-live na lang Facebook live. I-Facebook, kasi may Facebook yan eh. Pero nagtuloy pa naman. Ha? Clean up lang. Okay na. Diretso Tuloy. na. Record pa? May record pa. Pero hindi, sana I-post- malaman ko. I-post muna. Asa na ba? Oh, ito. Sana si Delphine na-start siya. Diba? Ito, Brother Nestor. Yung mga mataas na mababa, sinasabi ni Berban. Hindi napansin ng karamihan. Nangyari yan dahil hindi na lumago. Obligasyon ng isang pastor, itulak talaga ng miyembro na magkumpara. Kailangan, sige, kunin mo yung mga ebidensya ng Trinity. Kunin mo yung mga ebidensya ng oneness. Papakita ko yung ebidensya. Ang pastor na kumpleto sa church na training discipleship sa mundo, itutulak talaga niya mag-interview, kuha ng kahit mag-google pa. Ano ka? Meron ka pa wifi dito? Meron. Joshua, i-connect mo siya. So, Tapusin yung ano yung condition kasi Ha? ano yun yung condition. May teaching kasi ito condition si yung brother. Oo. Yung kasi kaya Oo. akin. Di ba yung teaching ni condition? Oo. Pakinggan namin. Hindi ko pa. Hindi pa? Ah, sige. Brother Nestor, Hindi ko na sa inyo yung tingin mo ba? pagkatapos. Ha? Ang nangyayari ngayon sa anti-message, nakakaroon ba, sa tingin mo lang ha, nakakaroon ba sila ng idolatry kay Barbano? Meron na talaga idol. Ang- Diyan ang sagot na tagapagturo ko, pwede na yun. So, ito isusulat ko rito, pero labag to sa mensahe ni Barbano. Yung tingin nila kay Barbano. Ginawa nila si Barbano parang papa sa Roma. Parang papa sa Roma. Susulat ko lang dito. Ay, pakibura nga. Hindi nga naipagawa ng tagapagturo. Kung Ang- ano mo itatrato yung messenger sa ating panahon. At ipupwesto mo yung sarili mo sa tama. Yung turning the hearts niya, ibabalik ka doon sa yung dating ginagawa ng mga apostol. Yung spirito ng Berea. Yan yung ibabalik yung puso. Pero ang ginawa na, hindi balik puso eh. Ang ginawa nila, gumawa ng isang ism. Gumawa ng isang dogma. Susulat ko dito yung naging aral nila. Pero pwede ko ipakita Wala. labag Ano ko kuya? Bukas na ako makabiyahe. Uy, pakibura na ka. Oo, may meeting ako sa chapel. Brother Patrick, pakibura na. Ano, makaabala ba yung ano ko dyan? Ibigay ko yung ano, extra ko. Darating kaya yun? Oo. Oo. Gusto wala kayong ano. Kuray ko na. Okay, ito yung turo ng propeta.
So, Gordel Pin, kunwari, di ka sangayon, pwede mo naman sabihin man niya. Pwede mo rin senyas di ako sangayon. Yan lang, okay? Ay, iba pa dyan eh. Iba yung topic na to. Pero gusto ko lang marinig nyo, Gordel Pin. Meron, itong isusulat ko rito, ito yung turo ng mga tao sa propeta, pero hindi tinuro ng propeta to. Hindi to tinuro ng propeta. All mysteries. Yung words or so, Barmio, sali ka rito ah. Sali ka muna rito kasi ano, parang seminar na rin to sa sa turo ng propeta. Resurrection of the dead. Brother, patanungin ko kayo lahat, narinig niyo naman yung turo na to. Sana lang ito. Narinig niyo naman yung turo na lahat ng hiwaga, lahat ng paliwanag, eh, tapos na kay Barbanam. Kunin ko lang yung consensus ninyo. Narinig mo na yun, Bar Nestor. Tama? Lahat ng hiwaga tapos na kay Barbanam. Basta yung lahat ng nabuhay, na nasasakupa sa pamigagagawa, kinakanda ka depende sa turo ng kanamis na. Okay. Pero pag wala na doon, lampas na, iba na naman yun. Kaya nga. Pero, naglilipan na pa sa mga iglesia yung ganyan turo eh. Na lahat ng hiwaga, lahat ng paliwanag, nandun na. Okay? Barwali, narinig mo na yan? Na lahat ng hiwaga, narinig na. May paliwanag na. Bar Delphine, tanungin ko lang yung, kung narinig nyo na yung ganyang paliwanag na lahat ng hiwaga, lahat ng paliwanag, naibigay na kay Barbanam. Okay, narinig mo na yan. Okay. Pero ano yung laban kasi linawin ko lang. Ikaw rin pwede Kung na-reveal, Oh. pangkalahatan, ano bang pag-uusapan kung na-reveal na? Ito yung turo nila. Tanggap na lahat. Kumuha ka lang dyan. Pwede Diyan ka lang kumuha. Hindi tama yan, di ba? O ito. Ibig sabihin, wala ka na, huwag ka na mag-reveal ng... Pero pagdating sa Diyos, 144. Hindi yun. Binamalan na siya eh. So, Barmio, ganito, maganda yung tanong mo eh. Kung nilagay na lahat sa kanya, paano yung gagawin? Ang turo nga nila, spoon feed na. Ibig sabihin, ito ginagamit lang ito, hindi na ginagamit Di ba Ang ibig sabihin dito, pagkahin mo na lang sa kanya. All the mysteries of God ay na-reveal na in the form of word. In the form of word. Pero hindi pa sa form of flesh. Kasi kita nga sa Ibig sabihin, may Ang maghihimay, May detalye pa. yung pay-port. meron pang Meron pa lalakbayin. May pang gagamitin. Yung pay-port nga eh. Sa kanila kasi, wala na eh. Wala nang gagamitin. Mamulot ka na lang. Mangopya ka na lang. Tinanong si Barbanam, Barbanam, pinagbabawal mo ba makinig kami sa iba? Na ano? Sabi ba yun? Tinanong siya eh, sinagot niya eh. Parang ano, yung... Huwag niyong gagawin yan na ako lang ang pakikinggan niyo. Sabi ni Barbanam yan. All separation, all Kung ang separation. church ages ay hanggang ito lamang at merong nakatalaga na messenger dyan. Wala na. Ang ibig sabihin, paano mo i-adapt ang sarili mo doon? Pwede ko bigyan ng Kung kahit pa title. dumating na doon sa hanggang doon na lang ang sasabihin niya. Tapos kukunin na siya, mawawala na siya. Tapos tama ibig sabihin, no? Bigyan ko ng type si Martin Luther. Tama naman kayo. Yung Diba, Sabino, yung five si old Martin na- Luther, The five-fold. Pero doon pa rin kukuha siya. Star Messenger, di ba? Agree kayo, Star Messenger siya, di ba? Agree kayo? Hindi ako dun. Agree kayo, Star Messenger. Alam niyo ba sa panahon ni Martin Luther, may hindi lang kilala, hindi lang sikat, kasing sikat niya, siya yung pinakakilala ng buong Europe. Pero meron dyan John Calvin, meron dyan John Knox. Medyo kilala natin konti ito. Pero ito hindi natin masyadong kilala, si Zwingli. Zwingli.
Alam niyo ba, Simple. may revelation sila na hindi abot ni Luther. Bigyan ko halimbawa. Kasi Brother Eric, habang ang panahon mo sa... Hindi ito hiwalay ng panahon ha. Kasabayan niya yan. Word kasi yun. Ay, Kasabayan ni ano, Yung ni... sinulat, meron kasi panibago. Revelation. Ano. So, Word eh, kasi. Hindi, kasi meron ang kinikip mo. Yung word kasi meron kasi tinatawag. Word ah, kasi kinikip. may, ano yung revelation ni Zwingli na wala kay Luther? Kasi meron din na nauunahan. Kasi pinapababaw ka natin. Bardel Pin, narinig mo na yung... may kausap ko siya. Brother Nestor, narinig mo na yung transubstantiation. Ang transubstantiation, turo ng Katoliko na ang katawan, ang tinapay, ang ostya, nagiging katawan ni Kristo. Yan pa yung abot ni Martin Luther. Pero si Zwingli nagkaroon ng revelation. Hindi yan literal na nagiging katawan ni Kristo. pero Brother Eric, Tipot larawan lang yan ang katawan ni Kristo. Brother Nagtalo pa sila doon. Hindi pa niya makuha. Brother Eric, Nag-sharing baka sila eh. Hindi naman natin sigurado na ginagawa nilang literal talaga. Baka symbolical din, na Hindi. magagamit ng literal. Meron talagang ganyang nangyari. Para na- sa atin, Brother Eric, iyan kay Brother Barna, ano yan, literal. Tama? Hmm. Pero sa spiritual, kahit wala yan, nandito siya sa isip natin. Oo nga, pero Kumbaga, pinag-uusapan natin. Yung exercise nila, bagamat may literal, tayo may literal din eh. Every year, di ba? Ang pumadyo ng katawan ko ay sa isa, yung katawan ni Kristo, yun ang tinapay. Kuya, Pero yung buhay na nakatira doon, yun ang, yung buhay. yun ang dugo. Pero hindi naman katawan din na kakainin, di ba? Symbolical din. Malibang kali yung aking So, katawan. yan. At inumin yung aking dugo. Kaya nga marami nagaling Ano ba nabibigay buhay sa laman? Hindi ba ang So, dugo? ito yung tanong, Barmio. Pakisagot tong Barwali. Barmio. Pag Star Messenger ba, ibig sabihin lahat na ng hiwaga na reveal na sa'yo? Star Messenger yan, ha? Sinulat niya sa Ang ibig sabihin, ang Gina- bawat messenger, meron niyang portion. Tama. May bahagi lang. Tama. Yun. So, ito yung papel ng Star Messenger. Siya yung ginamit ng Diyos para yung buong Europe mabuksan. Pero nung nabuksan ng buong Europe, papasok pa yung ibang revelation. May iba na din gagamitin. Ito yung type ng fivefold. Sila yung type ng fivefold. Bakit? Bubusisiin pa nila yung revelation na tanggap ni Luther. Ano yung natanggap ni Luther? Grace, by faith. Tinutulong ng evangelicals ngayon. Na-just siya by faith. Ngayon, bubusisiin pa nila yan. Bible ministry. Fivefold ministry. Hindi na kaya ni Luther sila yung revelation nila. Nakadepende rin sila ng messenger sa kanilang panahon. Oo. Dito tayo kay Barbanam, ha? Kaya nga nagkulong. Hindi lahat nung sinabi ni Barbanam ay detalyado. Ito yung issue. Pwede ba magkamali si Barbanam? Siyempre, ang turo ng iba, hindi na yan nagkakamali after 1963. Pero, siyempre, gawang aral lang yan. Pero, si Barbanam mismo nagsabi, hindi ni-reveal sa akin lahat. Pwede yung magkamali. Siya mismo nagsabi. Tapos sabi niya, meron pang darating. Sabi ni Barbanam yan, ha? Meron pang darating para pinuhin to. Ang prophet, basta nasa under anointing ng Holy Spirit, hindi siya pwede magkamali. Kasi hindi siya yun eh. Yung Espiritu So, gumagamit sa kanya. pinahintulutan ng Diyos yan para buksan ng topic. Pero gusto ng Diyos, pagsubok nga eh, back to the Word. Kailangan ka magbereyan. Yung tunay na back to the Word, yung magbebereyan. Bakit? Kasi, hindi ka nakasalalay na sa tao. Titingin ka na sa nakasulat kung yan ay akma doon sa Revelation. pinapahayag. Oo. So, yung mensahe ng lahat ng Star Messenger, back to the Word. Si Barbanam, back to the Word. Ngayon, pag back to the Word mo, may i-reveal pa. Hindi ibig sabihin, oh, back to the Word, yung word ko lang. Hindi yung word niya. Ginamit yung preaching niya para buksan yung mga major topics. Pero yung pagpino sa mga major topics,
Yung fivefold na. Yan yung hindi nila nakuha eh. Kung binuksan ang mga bagay sa kay Brother Bram, kailangan bigyan ka ng Diyos ng clear understanding doon sa sinabi ng prophet sa pamamagitan ng revelation. Araw at tama. So, ito yung mga teaching nila, no? Masasabi ko mali. Ibig sabihin, tinuldukan na nila eh. Ano yung tuldok? Wala nang kasunod. Pero si Barba namang nagsabi laban siya sa tuldok. Huwag ka magtatapos sa tuldok. Kailangan magtapos ka sa quit. Ang tuldok, wala ka ng ano, kunin mo lang sa kanya, tapos na. Kasi sabi na Pero ang quit, ibig sabihin ng Barbanam, meron pa. Meron pang ipapahayag ng Diyos. Hindi lang ako ang ginagamit, may gagamitin pa. Yan ang ibig niya sabihin. Yan ang hindi na matanggap eh. Brother Rip, linawin ko ulit. Kasi, di ba may big star? Ano Mayroong yan? big star, at saka Ano ulit? yung malaking star. May Big star. Oo, malaking star. Yung big star ba, magkaiba ba doon sa small star? Mas Para detalyado yung small star. ma-detalye. Pero hindi lang sikat. Ha? Yung small star, hindi lang kasing sikat ng big star. Kasi may- Tawagin ko mataas na star. Mayroong medium profit, mayroong minor profit. Yung mataas na star, yan ang star messenger. Yung star na bumaba, yun ang magdadala sa wise men papunta kay Kristo. Kailangan mo yung big star pag malayo ka pa. Ay, yung high star. Yung 5 Pero pag nandun ka na sa Jerusalem, nasa ulunan mo yun eh. Kailangan niya bumaba. Yung bumaba, kailangan meron ka ng fivefold ministry. Kailangan meron kang earthly ministry dito na magdadala sa'yo. Kailangan mo ng ampon. Kailangan mo magdi-disciple sa'yo, maghukom sa'yo. Yung 5 ba, brother, lalabas pa doon sa big star. Yung small... Hindi star. magiging big star ang fivefold. Alam niyo bakit? Kasi hindi sila kilala ng tao. Yan yung mga kaibigan mo, kapatiran mo, mga kamag-anak mo. Yan yung pastor mo sa personal buhay mo. Yan yung fivefold dito sa lupa. Ibig sabihin, kailangan mo yung dalawa yan. Kahit hindi mo na yung star messenger, yung maliliit na minister dito na hindi kilala, kung dadalhin ka nila sa pagkaberian, sila yung magdadala sa'yo kay Kristo. Doon mo mamimit si Kristo. pagkakaiba ng big star sa small star. Yung small star ay galing doon sa pakikinig doon sa big Big star. star. At sila'y natuto doon. So, kailangan mo yung big star pag malayo ka pa. Nasa Middle East, nasa ano pa, nasa Arabia pa, o nasa Iran pa, Iraq. Pero kung nakarating ka na doon, hindi mo magagamit yung high star na dapat ka, mataas na star. Hindi mo magagamit, nasa ulunan mo eh. O, meron bang mataas na, alam mo anong bahay yun? Kailangan niya bumaba. So sabi sa Bible, bumaba nga eh. Okay, ang pagkakamali nito? Ito, no more, wala nang ipapahayag. New revelations. Kung ano yung naituro na, yun na yun. Brother Rip, Wala nang bago. linawin ko lang yung Revelation 1:1. Yung Revelation 1:1, di ba yung Revelation galing sa Father? Binigay kay Kristo. Binigay naman doon kay John, doon sa mga alipin. Yun ba ay magiging the same o may advance pa? Revelation 1:1. Pareho. May dinaanan talaga. So ganito, tuloy-tuloy ang revelation. Tuloy-tuloy yan. Matitigil lang yan pag rapture. Pwede brother kung hindi pa nakuha ng mga Christian yung buong revelation, doon tayo magkakaroon ng progress. Pero kung nakuha na lahat, yung galing sa Big Star, nakuha na lahat ang mensahe. Kailangan May pumunta ka another sa pa ba? maliit na May star. another pa ba na i-reveal? Ito, yung wise men. Ang wise men, nakuha na niya yung general area ng Jerusalem. Kailangan na niya yung maliit na star.
Mababang start. Kasi pag hindi mo sinundan yung maliit na start, hindi ka rin makakarating sa bahay, napaka-generalize. Kasi give nila yun. Kailan mo na ng specific, yun ay pang-specific key. Yung master key, yung pagkabereyan, hindi nakarating ka na riyan. Kailangan mo yung specific key, kailangan mo yung maliit na I-click mo lang, mababang Brother start. Reg. Nung Big Star, nung ipanganak ang Bisaya, nung nawala na ang Big Star, sino nag-star sa baba para ituro na yung Bisaya? Yung star na bumaba, ibang tao naman ang gagamitin. Hindi na star messenger. Hindi, nililinaw ko lang. Pero kung supernatural angel tatanungin mo, siya rin yun. Yung nag-ano yung kay Barbara, mag-ano yung sa 5-fold. Kasi nakatingin lang tayo sa tao eh. Tignan mo yung anghel sa likuran ni Barbanam. Yung anghel sa likuran ni Barbanam, pupunta yan sa 5-fold. Pag yung 5-fold, kung ano yung tinuro ni Barbanam na pagkaberen, tutuloy nila yan. Tapos, meron pang mga bagong revelation. Yan, ito na yung salungat sa kanila. Wala nang bago raw. Wala nang bago. Para bang, kung meron kang marinig na bago, huwag mo na pakinggan yan. Narinig na natin yan. Gusto ko lang confirm, narinig nyo rin yan. Pero gusto ko i-point out, ito yung burden ko sa lahat ng kapatiran natin sa mensahe. No? Hindi yan turo ni Barbanam. Turo lang ng tao yan. Para yung denominasyon lang yan. Yung alin, yung no revelation. Oh, wala nang new revelation. Makontento ka na kay Luther, makontento ka na kay Calvin, makontento ka na Hindi kay... ko alam kung ano yung ano mo. May statement si Brother Branham doon na sabi niya, nagpapasalamat ako sa anghel na inireveal sa akin ang mensahe from Genesis to Revelation. So, ang Bible ay Genesis to Revelation, wala nang Genesis. So, kung nireveal sa kanya from Genesis to Revelation, ano yung new revelation na from Revelation? Kapag ang salita ng Diyos ay Except doon sa ano kasi sa pagkakaintindi natin, mayroong full revelation na mayroon si Brother Branham. Hindi, meron pa pang... Pero yung full revelation na mayroon si Brother Branham ay hindi pa natin ako. Yun ba yung revelation na tinutukoy? Yung hindi pa nakuha ng iba, syempre yung master key. Pero specific key tayo. Ang specific key na revelation, hindi yan matatapos until resurrection na. Ibig sabihin, bawat age, fullness siya. Kunwari, anong age ka nabubuhay? Pwede mo tawagin fullness siya sa kapanahon binabanggit ni Brother Ernesto. Fullness ang message doon sa panahon na nabubuhay siya. Pero paglipat mo ng panahon, meron pang fullness, term natin dyan, message of the hour. May pamalikan lang ako sa Pinwan, di ba? Yung Seed and Thunder, magkakaiba ba ang mensahe nila sa Seed and Thunder? Nung nabuksan ng aklat, kinuha ng sa kamay. Meron bang Seed and Thunder? Magkakaiba ba yung mensahe nila o the same? Meron silang common message. Meron din silang progressive message. Ibig sabihin, ang Seven Thunders, yung back to the word, pare-pareho yan. Master key yan. Pero yung mga specific key, yung bawat paksa, no? The just shall live by faith, eternal security, predestination, sanctification. Bawat panahon, hindi yung specific key, hindi pare-pareho. Umaabante yan, nagpo-progress yan. May lilinawin pa. Si... nakalimutan ko. Di ba si Brother, term mo kanina, back to the world. Si Brother Branham ba, nag-back to the world? May another pa ba siyang revelation? From the scripture? From Genesis to Revelation? So, Ano ang extra na revelation binigay sa kanya ng Ingles? So, yun lang Hindi ba yung... natapos kayo bilang lahat? so Hindi ko naman yung tanong niya kay William Barbanam. Ito, makinig muna kayo. Kay Barbanam, sa panahon niya, may bago siyang nilalabas. Hindi abot ng denominasyon yun. Basta, ang buong mensahe ni Brother Branham ay nakapokus lang yan sa Gentile Church. So, may Hindi niya sabi progressive. wala. Okay. Brother
May progressive si Barbanam. May progressive si Barbanam sa kapanahunan niya. Pero kailangan sundan niyo yung progressive. Wala naman tayo dun eh. Wag, Tama yung tama. kailangan wag ka magkakahon sa wag ka magtutuntok ba? Tuldok. Hindi natin tapos yun. Kasi, Pero kailangan, Malaman. kasi sabi ka ng Barbanam, magdigbaan sa langit. kung Nagpunta nabubuhay sa panahon ito, kailangan mo yung revelation ni Brother Branham. Oh, Nakuha mo yung spirit of prophecy. Ang mag-Pilipinas. Hindi ka magkukulong yan. Tama yun. Hindi tama naman. Okay. Video mo na lang hapon. Morning power! Okay. Tuloy tayo. Ilang minutes na yan? Okay. Baka may tanong kayo. Lord Delphine, baka may tanong. Okay. Tama naman. So ito ang disclaimer. Pagdating sa 22, Disclaimer tayo. Ang disclaimer ng propeta, lahat sa kanya lang kukunin. Tapos na lahat ng revelation. Make flesh again. So we can run out. Wala nang bago. Kasi pagdating sa word being flesh, tayo pani. Yung pani kasi yung for the so yung pani kasi yung for the word. But in the process, Pagdating doon, ibig sabihin, time ng flesh ng... Bert Magellan, anong oras na ngayon? Ha? Anong oras na? 9:20. 9:20. Siguro pwede tayo mag-start. Ano nga, tulungan ako dito, hindi ako marunong. Paki-stop. JP, alalay mo Super Francis.